malapiestang hapag na masayang pagsaluhan. Sir, yung pata, biyakin nyo na yan. Mga rekado na niluto sa hindi pangkaraniwang paraan. Classic dishes na may ingredients na sadyang kakaiba. Handa ka na ba? Crispy. Wala. Sama-sama nating lasapin ang isa na namang yampaylation na inihanda namin sa inyo ngayong linggo. Ayun na nga, ayun na nga. Boy, Ayun na pen mo. Dito sa Pilipinas, bawat buwan, may ipinagdiriwang na fiesta. At kahit walang okasyon ang mga Pinoy, makakahanap at makakahanap ng rason para magsalo-salo. To celebrate our first anniversary, ipinaghanda ko ng isang feast by the beach ang staff ng Zambales Beach Farm. Wala ring tutumba sa sayang naramdaman ko sa pagluluto ko para sa mga bumubuo ng BCV Farm at Solanzo Integrated Farm. Lahat kami, ninamnam ang mga putahing bunga ng kanilang pinagpaguran sa pagsasaka. Pangilan mo na, sir. Sina Buboy Villar at Faith De Silva na bumisita naman sa Kabutihan Farm, napalaban sa aming all-out mukbang. So ito yung ating first course ng main course. Ito na. wow! Ito talaga ako, pang ano. Kanin, kailangan na ng kanin dyan Magkakanin siguro. na tayo. Meron tayo ditong pork binagoongan. Yan na nga. Ako, Mahilig ako sa maanghang. Mahilig? Yes. I'm a spicy person. I'm a spicy person. I like spicy. Alright. Ay, hindi, kakainin ko na ng buo. Para talagang one time, big time. Yun talaga. Ba? Tensya na kayo ha. Kain tayo. Sana all. Kain! Ay, Ayan. Laban. thank you, Lord. Walang iiyak ha. Ang sarap. Parang bira ako makatikim ng binagoongan na hindi ganun kaalat. Di ba? Laban, no? Kamusta yung anghang? Okay naman. Chef, will you marry me? Ah! Eh ngayon, Okay. Aha. Ayun na nga, ayun na nga. Boy, ayun na pen mo. oo, babe. Ganun kaangas. So ito yung BBK Fish and Vegetables. Okay? Favorite ni Bobo yung ampalaya. Ayun naman pala. So ito-donate ko sa'yo yung ampalaya ko. Di ba? Ayan. Kaya mga bata, dapat. Oo, di ba? Favorite mo. Oo, yan. Oh! Sige. O, bata. Huwag kang umiyak, Boy. Huwag kang umiyak. Hindi, masarap din yan ng walang kanin. Oo. Huwag, Chef! Huwag, Chef! Huwag! Mango and onions, tapos ipapatong lang natin or irarap lang natin sa Ano, ating rap lettuce. po, rap. Bakit hindi mo sabihin kung ano ba ang tawag sa ating mga na? Eh. Galing ha, Iba. galing. On cue ha, on cue. Ah, oo. So parang salad lang naman to na present natin differently. Tsaka pag, di ba, pag nagsasamgyup kayo? Yes, parang ganyan lang Oh, din. Gen Z. Yes. Oo, ginawa kita. Oh. Diba, sabi ko po sa'yo, napakaswerte ko. Game, titikman na natin. Galing pa sa kamay ni Faith to. So sa dami ng kakainin natin, pacing ha. Yes. Parang kahit mag-iisang kutsara lang tayo, Ang sarap, chef. Parang okay naman, di ba? madali dong ibaon, di ba? Yes. Sa school, sa work. Sa tuwing magluluto tayo, kabisado na natin kung paano gagamitin ang bawat rekado. Pero sa ilang farms na pinuntahan natin, nakatuklas ako ng mga bagong gamit sa mga sangkap. Katulad ng basil, na may naiambag na bagong lasa sa tradisyonal na cake.
Pinaghalo-halo lang natin ang cake flour, baking soda, baking powder, eggs, oil, basil, sugar, yogurt, and orange zest. Pagkahalo ng cake mixture, isinalang lang natin ito sa oven. Matapos ang 30 minuto, binudburan ko ito ng powdered sugar at nilagyan ng toppings na orange segments at pistachio. Mushroom na pinalutong sa mantika at pinartneran natin ng iba't ibang sausawan. Sound check. Crispy. Marla. Oyster sauce. Sweet chili sauce. And honey. Siguro pag na-reduce natin yung liquid o yung mixture na meron tayo doon sa ating pan, saka na natin pwedeng i-toss yung ating mga crispy mushrooms, and then finish lang natin siya with sesame seeds. At ang kape na katandem ng iba't ibang tinapay tuwing merienda, maaari mo ring gamitin sa paggawa ng flatbread. So we have here our all-purpose flour. And bali yung pinaka-liquid component natin na supposedly water or milk, papalitan lang natin ng kape. So we have there our sugar and yung ating kape. Yes, sinama ko rin yung coffee grounds. Hindi naman papait yan kasi mas malayo pa rin yung ratio ng harina sa kape. So nakita nyo naman, dumoble na yung laki ng ating dough. And sabi ko mga 6 hours actually it took me overnight para makuha yung gantong laki. And basically yun na yung pinakamahirap na part. Pwede na tayo magsalang. And then kakat lang natin into portions. Maganda dito sa tinapay na to, walang kailangang hugis or shape or thickness na kailangang habulin. Basically just flatten it out. Kung ano man yung kalabasan niya, okay lang yan. And then sasalang natin sa mainit na pan. Sino ba naman ang hindi mapapakain kapag classic dish ang nakahain? Pero dahil food explorers tayo dito sa Farm to Table, palagi tayong tumutuklas ng bagong paraan para mas pasarapin pa ang anumang putahing kinasanayan. Kahit ako, paulit nung hinaluan natin ng mushroom ang pansit. I find it kasi na kapag bago mo isote or gamitin sa putahe yung dish mo, lalong-lalo na kapag ihigisa mo siya, find it na mas maganda yung texture kapag napakuluan mo muna siya ng kaunti. Kaya natin ginagawa to.
Lagyan lang natin yung chicken stock para dun sa ating bihon. Season lang din natin ng soy sauce. Ilalaban mo rin talaga ang extra rice kapag buro ang ulam. I-prepare natin yung next dish natin. Napakasimple lang nito. Grilled vegetables, pero gagamit tayo ng kanilang specialty dito, burong dalag. Siyempre for our grilled vegetables, yung ating talong. Tapos hahanguin ko muna yung ating mga gulay. Sa ating paglilibot sa iba't ibang farm sa bansa, meron din tayong nakakasalamuhang ingredients na hindi mo palaging makikita sa palengke at grocery. And with these culinary discoveries, tumatalas ang ating panlasa at nahahasa ang ating pagiging malikain sa kusina. Buksan ko na yung ating apoy. Konting mantika. Bale, ang gagawin natin is isasangkot siya natin yung pinakakarne mismo. Since mainit na yung ating pan, kung napapansin niyo yung breast part ng native chicken natin, hiniwalay ko ng konti kasi mamaya-maya ko pa siya ilalagay. Unahin ko munang isangkot siya yung mga medyo mas makukunat na part. So yun nga, yung mga dark meat, leg, thigh, and yung buto-buto na part, and syempre yung ating balunan. Nagtataka kayo bakit natin pinilit gamitin yung alibangbang? Ano bang meron sa alibangbang? Alibangbang is one of those native ingredients na ginagamit sa karamihang probinsya dito sa Pilipinas. Kasi kadalasan, dahil sobrang commercialized na ng sampalok, yun na lang lagi yung ginagamit nating pang-asim. So I think it's also our responsibility to get to know yung mga indigenous ingredients na hindi na natin nagagamit. Bakit? Kasi ito isang klase ng halaman na may iba pang gamit. And of course, let's season it. And at this point, pwede na nating lagyan ng chicken stock or tubig or hugas bigas. So let's just cover this, let it simmer for about siguro mga 45 minutes to 1 hour. Then we'll go and check again. Tignan ko lang. Doon na siya. Again, hindi siya yung humihiwalay na lambot, pero maganda na. Hindi na siya makunat. So ilalagay ko lang yung ating atay at yung chicken breast, and hihabol na rin natin yung ating pampaasim. Haluin lang natin mabilis.
Takpan na natin, balikan na natin pag malambot na lahat. So, silipin natin. Tikman ko lang. And sabi nung lasa, ready na rin siya. And yung laman ay ready na rin. Let's plate. Ayan, luto na ang ating chicken alibangbang. Eto namang susunod kong pambatong ingredient, masasabi kong tunay na malapit sa puso ko. Bunga ng katmon. Na makikita nyo may brown na siya dyan. And then, para siyang nyug. Pag titignan mo, para siyang nyug. Tapos, tatanggalin lang natin hanggang mag-reveal yung, ayan o, yung ganyang pattern. Yan na si katmon. I haven't tried cooking with it, using it as an ingredient. So, I'm very excited. Definitely, may mapagagamitan tayo sa kanya. I just add in our generous amount of butter. Then, yung ating katmon jam. You can actually turn off the heat and bagsak natin yung ating pork. And just like that, we're ready to plate. Ayan, luto na ang ating katmon jam glazed pork belly. Yung akala mo sampalok yung kinakain mo, pero hihilahin nung tamis yung inaakala mong lasa. Yun yung parang naglalaro sa bibig ko ngayon. Which is very exciting kasi for me to first try this ingredient and then eto nakikita ko na very promising. Ang daming pwedeng maging potential. Nakakainganyo. So yun yung hope na nagbibigay sa akin na marami pa tayong madidiscovering mga exciting ingredients. Definitely, one thing that would push our boundaries and may angat pa yung level ng ating cuisine. At kahit wala ka sa probinsya, makakatsyempo ka pa rin ng ingredients na kakaiba sa tuwing pupunta ka sa mga food fairs ng Metro Manila. Kagaya ng soybean curd na kadalasang pambalot sa paborito nating kikiam. So basically, bean curd sheets, napakatrabaho nito. So yung soya milk, paiinitan, parang pag nakakita kayo ng gatas na initan, tapos hinayaan mo siyang bumaba yung temperature, makikita mo may parang manipis na film na namumuo sa taas. So iniisa-isa nila to. And ito kadalasan ginagamit to sa kikiam and other dishes. Ngayon, pa-partner natin siya dun sa ating baluterin. So we're just gonna heat up our pan. Pag gagawin nyo itong recipe na to sa bahay, tapos gagamit din kayo ng soybean curd, yan, magtataka kayo parang, paano mangyayaring titigas yan? So malambot siya sa umpisa, pero as it cools down, habang nahahanginan, doon natin nakukuha yung gantong consistency. Mahulaan din kaya ng mga bisita ko sa pop-up kitchen ang secret ingredient natin? Ano sa tingin mo yan? Biscuit na may halong, pero parang may meat siya na Okay. texture.
Balut. Balut! Balut! Sarap ah! Ang mga farms na kinagisnan nating sakahan at pastulan, kalaunan ay naging lugar pasyalan na rin. Dito sa Farm to Table, nasaksihan natin ang papasibol na ecotourism na pinasyanan ng samot-saring farm resorts. Ang Pink Farm, patok sa campers na mahilig sa kulay na pink. Ang Kabutihan Farm, bantayog ng eco-spiritual tourism. Ang Farmville, Instagrammable na may educational experience ding hatid sa mga kabataan. At Bukid Amara, na hindi lang sustainable, meron pang angking ganda. Ako'y mag-confess. This is one of the best farms that I visited in my professional career. Ang practice na ito ay parang isang paraan ng sustainable way of farming, by combining two crops. Basically, the principle is sustainability. Parang check and balance yan eh. Sinasabi sa amin na, okay, I cannot spray a lot of chemicals because meron akong tilapia. If you look at tilapia naman at saka ang palay kasi mga 4 months before i-harvest eh. So pag naghulog ka ng tamang size ng fingerlings ng tilapia, more or less magsasabay silang anihin eh. May pinapakain pa rin po kayo? Hindi na eh. Kasi marami ng duckweed, marami ng azola dito sa property na hindi na namin kailangan sila talagang ipakainin. Bawat pamamasyal, binibigyan din tayo ng pagkakataon na mas makilala pa ang mga mamamayang nagpapalawak sa ating kaalaman. Ay, yung balat sana! Wow! Sound check. Pasado? At nagpapayaman sa ating karanasan. Kung sarap ang kayo. Manghuhuli kami ni Kuya Doy ngayon ng hito. One zero. 2-0. Parang talo ako ah.